Sa puntong ito mga kabombo, welcome na natin ang ating next na bisita para pag-usapan natin mga kabombo yung kanya pong reaksyon tungkol po dito mga kabombo sa, yun nga pong pinag-usapan natin kanina, yung about sa Naga City Speed Limit Ordinance. And isali na rin natin mga kabombo yung rollback. Okay, ano kaya dito ang tindig ng PITODA? Okay, alamin natin yan mga kabombo. Nasa linya na po ng ating komunikasyon si Sir Hill Bilen, ang presidente po ng PITODA. Magandang umaga po, Sir Hill. Welcome po sa aming program. Bati muna kayo kagawad sa mga viewers and listeners po natin. Sa lahat ng nakikinig dito sa Bombo Region Naga. Okay. Ito, umpisahan natin kagawad. Maumpisahan ko muna tungkol doon sa rollback. Ano kagawad ang reaksyon ninyo? Kasi parang nag-rollback po noong nakaraang, o ngayon, o noong nakaraang mga araw. Sapat ba ito, kagawad, sa ating mga tricycle driver? Kumusta po ang reaksyon ng ating mga katoda, kagawad? Ang sabi niya, kaya nagtanong nga ako sa iba, may 70 centavos, kung may insulto to sa mga transport, lalo-lalo na sa mga may mga sasakyan, gaya ng mga private. Kaya insulto to sa taong bayan, sa rollback na ito. Kaya sabi nga namin, sanay na kami dyan sa ganyan na rollback. Oo. Oh, po 'yun. So, dito, Konsi, Kagawad Hill, sa part ng ng mga driver natin, itong ganitong rollback, makasasapat kaya ito kagawad sa, yun nga, sa pangangailangan ng ating mga pamilya, mga gano'n, o malaking tulong ba ito, kagawad? Wala eh. Kasi yung mo, magkano lang yung 0.70 centavos, kaya baliwala ito sa mga pampublikong sasakyan, kaya medyo masama o masakit sa kalooban itong ganitong rollback, kasi kung makikita natin na umpisa ng tumaas ang rollback sintabo walang walang epekto to sa mga pang publikong sasakyan, kaya dami pa rito yung mga karaming mga nasa pribado na mga sasakyan, kaya kung makikita natin grabe reaksyon ng mga nasa transport sector dito sa Naga. Opo. And dito, Sir Hill or Kagawad Hill, maalaman ko lang noong mga nakaraan na nagkakaroon ng oil price hike, gaano katindi yung epekto nun sa pamumuhay natin, Sir Hill? Grabe epekto. Umpisa ng February, March, yan, grabe talaga yung epekto noon sa mga transport sector. Talagang kaya nga nag-usap-usap kami noon na gusto namin na magtaas ng pamasahe, pero yung sulat namin sa LGU na matulungan kami na mapabilis naman yung ayuda galing sa nasyonal kasi sa lokal na ibigay naman nila. Kaya yung mga membro natin, yung mga nasa transport sector, medyo alam mo naman, mga mababait yan, mga yan Pagka may kikita naman nila na tumutulong talaga ang gobyerno, nandiyan naman yung konsiderasyon. Kaya sabi ko nga noon, magsakripisyo yung mga nasa transport sector dahil lahat naman tayo tatamaan. Mayroon naman ako ginagawa ang national government at local government. Kaya sabi ko, hintayin natin ang mga ilang panahon para makita natin kung talagang hindi na magbabago to. Dahil ang isipan ng mga driver talagang wala nang pagbabago, hindi na babalik to sa normal. Kaya sabi niya namin, yung huling meeting namin, hihingi kami niya, yung ginagawa na, yung papa-receive namin ng sulat, gawin na lang ng 5 pasahero yung tricycle dito sa syudad ng Naga. Okay po. And dito, Sir Hill, sa part naman ng mga pasahero natin, may mga panukala ba tayo, sir? Sa halimbawa, kay Mayor Lenny na dagdagan yung pamasahe ng mga pasahero natin, Sir Hill? Doon sa majority, doon sa mga TODA president, halos
50-50 yung nagano doon. Kaya lang sabi ko naman, dahil may konsiderasyon na yung hinihingi natin ng 5 pasahero, dahil yun naman talagang original ng 5 pasahero, kaya gusto namin ibalik. Before pandemic, talaga 5 naman yun, 2 sa likod ng driver, 3 sa loob. Kaya sabi ko, gawin natin ng formal, legal, pa-amend natin itong ordinansa na 2022-071 na ibalik na sa tricycle yung 5 dahil binalik na ng mga pasahero nung A-Trike, ginawa ng 6, talaga yun talaga ang regular na ordinansa na 6. As in yung tricycle naman, 5. Maliban doon sa mga special franchise, talagang binigyan din sila ng tamang pasahero nila. Kaya ang naiwan talaga itong mga tricycle dito sa kasintruhan. Kaya dapat may balik itong 5 pasahero. Okay, opo. And sa part Sir Hill nung mga kakumpetensya natin na na e-bike, e-trike, yung mga ganon. Kumusta 'yon, sir? Nakakaapekto pa ba sa atin yung mga ganon, Sir Hill? Ay, yung mga e-bike na mga nasa private ay talaga hindi naman maiwasan. Talaga yan sa mga sulok-sulok talaga gumagawa rin sila ng paraan para kumita. Hindi lang sila kasi hindi nakita namin, hindi lang pang personal yun . Yung iba ay na hanap buhay, ginagawa ng hanap buhay, service ng mga kapitbahay, pagdating ng school, papunta kung saan-saan, mamalingke, yung mga kapitbahay. Sila na kinukuha ng dahil komportable naman sila. Kaya naapektuhan dito yung padjak, tricycle, jeep, apektado dito sa ganitong pamamaraan ng mga e-bike na itong nasa private. Okay, yun. And dito, Sir Hill, makuha ko naman ang inyong reaksyon. Eto, may ordinansa tayo, yung Naga City Speed Limit Ordinance. Pabor ba kayo dito, sir? Kagawad Hill? O hindi po, sir? Sa partang namin ng hanap buhay, medyo okay kami rito . Ang nangyayari lang kasi dito, 2019 pa ito. Tapos publication 15 days. Sana pina-implement ka agad to para yung reaction ng tao makakuha ka agad. Nakuha ka agad nila yung reaction ng tao. Ilang taon bago nila ito, kundi pa na sabi magiging urbanized city, hindi marereparo ito, hindi makikita ng mga legislation natin dyan sa city. Kaya tingin ko dapat na-solve na sana ito . Ang nakikita natin kasi dito, ang taas ng penalty. Saka yung mga speed limit na sa parte ng sentro, okay yun, 20, 30, okay yun . Pabor sa tricycle yun dahil mababilis naman lang dyan yung mga jeep, yung mga private, lalo-lalo na mga motor, Pero ito mga nasa labas na papunta ng Carolina, Pacol, Cararayan, Del Rosario, Almeida, yan dapat medyo doon. Kasi mababa yung 40. Tingin ko naman lalo kung nagmamadali ka yung 40 km per hour yan sa mga ganyang kalye. Mababa yan. Pero yung sa kasintruan, okay na yun, 20-30. Okay na yun sa amin, pabor sa amin yun. Opo, yun. So, ibig sabihin, Sir Hill, parang may negatibong epekto ito sa atin, ng mga tricycle driver, itong Naga City Speed Limit Ordinance. Tama po, kagawad? Hindi naman. Sa mga nakikita ko, kasi kung sa kasentruan ilalagay yung speed limit na 20, 30, okay yun Pabor kami doon Pero ang magiging apektado nito yung mga pribado, lalo yung mga single motor. Kung dito sa mga papuntang labas ng sentro, sa kasentruan okay yan, pabor kami dyan. Yung motor, yung jeep, yung kotse, dapat talaga tumakbo lang sila ng 20 dyan, o 30. Ayun ang namin. Pero dito sa labas na, yung papunta ng Philip, yan, papunta ng Pacol, Cararayan, mababa yung 40, lalo-lalo sa mga matrabaho, nagmamadali, mababa yun. Okay, yun. So dito, Sir Hill or Kagawad Hill, sa ordinance na ito, ano ba ang dapat na gawin para sa inyo, Kagawad, ng konseho, yung nagpapatupad nito, para magkaroon naman ng benefit, halimbawa yung mga nasa private na sasakyan sa inyo, 'di ba? Kagawad Hill, Kagawad. Ito talaga, anong ginawa to, wala consultation ito Hindi nga kami hindi namin nga alam to Dapat pinapalam nito, lalo na sa may mga fine, dapat pinapublic hearing to. Di ko alam kung nag-public hearing to. Dahil unang-una,
pag mga ganito manong magka-transport sector, dapat kinakausap yung mga maaapektuhan dito, gaya namin, tricycle, padjak, jeep, kang panahon ni Discombredo, lahat dito na pumapasok na makikita nila gaya sa transport sector, pinapatawag. Kinukonsulta kami. Ngayon, iwan ko bakit matumal yung consultation. Sabi naman ng LG natin na dapat talaga yung mga organisasyon dito, kung ano mga magbarabaranda, magkokonsulta sa ipapatupad nilang mga ordinances o batas. Kaya nakita namin para nakakalimutan na yon. Kung ano lang yung gusto ng ipasa, parang kulang doon sa sinasabi nila. Oh, okay yun. Itong ganito, sir, na mga ordinansa, particularly sa part natin, sir, ng mga driver, ano naman kaya, sir, yung nakikita nyo naman na siguro benefit para sa atin nito, Kagawad? Okay, okay. Kasi sa amin medyo maganda magiging benefits dito. Unang-una, yung mga singit ng motor dito sa kasentruhan, lalo-lalo yan yung mga delivery, kung makikita natin, talaga naghahabol yan eh. Sa kasentruhan, hindi nila minsan nakokontrol, nandiyan pa rin yung bilis nila eh. Kaya yung mga tricycle, minsan naalangan din sila, basta tumingit yung mga delivery rider, talaga yan ang nakikita namin na mabibilis yan sa sentro. Alimang kaya yung mga pribadong motor talaga. Kaya salamat kami dahil kung dyan sa sentro, ipapatupad itong 20 o 30 kilometers per hour, pabor kami dyan sa ganitong sitwasyon. Kaya sabi nga ng mga membro natin, maganda to sa party natin. Ang magiging lang dyan, yung mga bigla-bigla yung mga motor, sisingit, yung aksidente maiiwasan at sigurado maliliteran ng aksidente sa kasentruhan. Opo. Sa ibang mga usapin, Sir Hill, tulad nung mga nakaraan, yung mga kolorum na sasakyan, kumusta ito sa part natin, sa toda natin, Sir Hill? Meron pa bang mga ganito sa atin? Medyo maganda. Maganda yung resulta ng lapit namin sa city. Pinagtulungan talaga ng LTO, ng PNP sa Sinteso, pinagtulungan nila. Kaya ngayon makikita mo sa kasentruhan, dati, minsan may tatakbo ng tricycle dyan na regular, tapos may koloro mga kasunod yan, 2, 3. Kaya medyo lumuwag-luwag kasi nahuli yung mga kolorom talaga at nabisuhan naman sila na talagang dapat tumigil na sila dyan. As in yung mga pasahero natin, naabisuhan din na wag tangkilikin yung mga koloro na yun. Dahil kung magkaka-accident nga, yun ang mangyayari sa kanila. Magiging walang kaysay yung sinasabi na wala silang seguridad sa mga ganyang sasakyan na kolorom. Oh, okay. Doon sir sa sa penalty, balik ako sir doon sa sa speed limit ordinance. Doon sa penalty, kung doon sa penalty, syempre mataas 'yun eh. May may gagawin ba kayo sir sa part ninyo na halimbawa imumungkahi ninyo kay mayor na sana babaan naman ng konti para may benefit of the doubt tayo, Sir Hill? Oo, sa parte namin talaga, ang tingin namin doon mataas. Kahit na pabor kami dyan sa speed limit dito sa kasentruhan, yung mga nagtatrabaho naman sa atin na kung sa amin nga, makikita mo baka 1 linggo, kulang pa yan, mga 1 buwan na pwede lang pag-ipunan para mapinalidad lang kasi napiksado pa yung mga pag-issue ng lisensya sa LTO. Kaya sabi namin, siguro baka sabi naman ni Ma'am Lenny, baka ibalik o i-amend tong ordinance ito, i-revisa ba para maayos at baka i-public hearing para lahat ng involved na sasakyan dapat naroon yung participation nila para makita naman o marinig ang saya mga koro-koro. Dahil unang-unang maapektuhan dito yung mga delivery talaga. Yan ang nakikita ko. Dahil yan, palagi nagmamadali yan. Yung mga single motor. Okay po yun. So dito, Sir Hill, bago tayo magtapos sa ating interview, ano na lang sir, yung maiiwan natin naman na mensahe sa mga kapwa natin, mga tricycle driver, and siguro sa pamunuan, sa atin pong ginagalangan na mayor, mga konsehal, para kung sakaling amyendahan itong speed limit ordinance, sir ang maipapanawagan nyo sa kanila, Sir Hill? Sa kay Mayor naman, nanawagan po kami kung pwede i-amend itong ordinance itong speed limit nito. Kung pwede public hearing para marinig natin, imbitahan tong mga nasa
mga riding public na ito, saka yung mga nasa delivery talaga, yung mga nasa Grab o ano man, maapekto, lalo mga single, kaya karamihan na ngayon yung mga single, kaya siguro nandiyan yung participation namin dahil alam namin hindi nakakaabot sa amin to, wala kaming consultation din, hindi kami naimbitaran. Kaya ito na ang panahon, nakikita, ganun din naman, aamindahan ito, kung bago babaguhin, gawin na natin dahil alam naman natin, ang daming ordinance, talaga existing ordinance dyan, hanggang doon lang sa ordinance. Pero pag papatupad, wala naman. Dahil tingnan mo, Sir Kira, 2019, ngayon 26 na. Kung makikita mo, dapat noon pa, hiningnan na ito. Dahil kung di pa tayo dumating yung magiging urbanized city sa atin, hindi pala marareparo to hanggat ganoon. Dapat pag sinabi nila, ipa-implement talaga kagad para makuha reaksyon ng mga tao. Yan ang pagkukulang.